Hindi biro ang tungkulin ng mga sundalong nakabase sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Bagamat nasa mas panatag na lugar, hindi may pagkakailangang kanilang sakripisyong ibinibigay sa bayan upang protektahan ang ating karapatan sa naturang pinagagawang teritoryo. Bukod kasi sa pagiging malayo sa kanilang pamilya, hinaharap nilang iba't ibang hamon ng tao at kalikasan. Ang kanilang kwento alamin natin mula kay Waywaya Makalma. Hindi madali ang buhay sa loob ng barko. Hindi rin biro ang madestino sa BRP Sierra Madre, lalo na sa kondisyon ng barko. Ito ang BRP Sierra Madre o LT-57. Sinadyang sinadsad sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea na 15 taon nang nakakalipas. Ito ang naging tahanan ng 9 na sundalo ng ilang buwan. Si First Lieutenant Mike Pelotera ang officer in charge sa barko, ang naniguro ng kondisyon ng bawat sundalong kasama niya. Kaya naman matinding pangungundisyon sa isip at maging sa pangangatawan ang kailangan ng bawat sundalo para lamang makosurvive para sa 3 buwan na tour of duty. Sa pagsikat ng araw sa barko, isang routine lang ang kanilang ginagawa araw-araw. Gigising ng alas 5 ng madaling araw para mag-ehersisyo, maligo, kumain, magbasa ng Biblia at mag-monitor. Kasi ako, concerned ako sa health ng tropa kasi mahirap evacuation dito. Every bedtime, talagang pinapa-comply ko sila na mag-mosquito net. Di ba nakikita niyo? Lamok dito, sir? Kasi may mga incident na kasi na naibak lang siya dahil merong ganon. May mga tubig. Lamok yung pinanggalingan. Salamat kami pag umulan. Kagaya nakarang gabi, na conserve kami ng ilang galon. So pwede kami maligo ng rainwater. Pero pag wala? Pag wala, dagat talaga? Dagat, tapos ng isang water discipline pa rin talaga. Tuwing gabi lang maaaring makanood ng telebisyon ang mga sundalo dahil limitado lang ang gasolina ng kanilang generator. At halos memoryado na ng mga sundalo ang lahat ng pelikulang pinapanood nila. At upang malimutan ng lungkot, ay gumawa pa ng isang KTV bar ang mga kawal. Ito upang mawala ang kanilang pangungulila at maiwasan na madepres. Mula umaga hanggang gabi, mga delata lamang ang kanilang pagkain. Pero hindi ito ang pangunahing misyon ng mga kawal. Ang kanilang misyon ay bantayan ang ating teritoryo. Sa ilang buwan nilang nagbabantay, ang mga barko ng China lamang ang laging nakaantabay sa lugar. May satellite phone at radio communication sila sa barko para ipaalam kaagad ang mga bagong insidente na ginagawa ng China sa lugar. May ilang mangingisda rin silang nakakasalamuha mula sa Vietnam at maging ang ating mga Pilipinong mangingisda na madalas na nagbibigay ng isda para sa kanila. Ang ilan ay kinailangan makisilong sa barko dahil sa sama ng panahon. At para mawala ang pangungulila ng mga mangingisda, pinapayagan ng mga sundalo na makinood sila sa mga pelikulang kanilang pinapanood. Bukod dito, kinakausap ni Lieutenant Pelotera ang mga mangingisda kung bakit nila kailangan bantayan ang ating teritoryo. Dahil dito, ang mga mangingisda na ang kanilang nagiging mata sa lugar. Siyempre, pwede mo rin silang matap ng kung anong wala ka dito. Makakatulong talaga. Saka pwede sila sir mag-report sa'yo kung anong mga sighting sa labas. Anytime. Nagbibigay ng information yan. Ngayon, makakauwi na ang mga kawal at masisilayan na rin nila ang kanilang asawa at anak. Sa ilang buwan na puro mga delata ang pagkain ng mga sundalo, pizza lang ang simpleng request ni First Lieutenant Pelotera na kainin kasama ang kanyang pamilya. Gusto mo lumabas Tang Greenwich. Pizza. Ano pa sama yung pamilya. Drinks. Ngayong bagong batch na ng mga kawal ang nagbabantay ngayon sa Ayungin Shoal. Isa rito ay si Staff Sergeant Jerry Fuentes na 5 beses na rin na destino sa Ayungin Shoal. Anya, sanay na siya sa magiging buhay niya sa barko sa mga susunod na buwan. Ang tanging ginawa niya bago siya umalis sa kanilang tahanan ay kumain kasama ang kanyang pamilya. Sa ngayon ay nakatuon siya sa kanyang mandatong ipaglaban at ipagtanggol ang ating teritoryo. Hanggang sa kamatayan namin, ma'am. Yan, ma'am, ang inutos sa amin na tauhan namin, ma'am, yung Ayungin Shoal na yan. At hindi namin, ma'am, iwanan yan. Itong barkong ito ay nagsisilbing palatandaan na ang Ayungin Shoal ay parte ng ating teritoryo. Itong barkong ito ang nagsisilbing naval station ng ating mga sundalo para protektahan at bantayan ang ating teritoryo laban sa mga mananakop.
Mula rito sa Ayungin Shoal, ako si Waywaya Makalma para sa Telebisyon ng Bayan.